92,800 pesos worth of free-range chicken sold in one day. Payday na naman sa farm at nagamit na natin si Kinse para makapag-deliver. At ito pa, 2 delivery sa isang araw ang ginawa natin. So dito kay Kinse kami ni Kay magde-deliver nito sa Unisan. Si John Paul ay sa Rizal. Sarap talaga sa pakaramdam. Tara. Okay, time check tayo. Alas 3 na madaling araw. Alam na natin kung bakit gumigising ng ganitong madaling araw. Pero ngayon, andito si Kinse. Ito yung magagamit natin. I-check natin kasi medyo mahabang biyahe. Okay, karga naman natin yung mga kailangan natin. So ito yung mga crates na binili natin noong nakaraan. Second hand natin ito nabili. 500 each lang. Trapal. Okay, punta na tayo sa farm para makapagkarga na. Naghihintay na doon si Japul at Jayman. Okay, dito na tayo sa farm. Nabanggit ko ba na dalawa kami mag-deliver ngayon ng Cornelison magkasabay. So dalawang client kasi yung nag-order para isang araw na yung deliver. Dalawang pick up ngayon magkakarga sa dala para mabilis ang natin isang araw tapos ang delivery kasi busy tayo. Hindi ko magawang 2 araw na deliver na ko lang ating mga manok. Idalhin natin sa maliit na paddock na nasa tab na. Meron pala tayong canopy dito. Ayan. Kasi medyo maulan itong mga panahong ito. Kaya kailangan natin maging sure na meron tayong ganito. Okay, time to wake up! Pinatulon ko ng mga laga. Gising na muna kayo. Kailangan nyo pumunta sa maliit na paddock natin. Hindi, tinali yung camouflage na. Okay, standard practice natin. Isa-isay natin yung mga manok. Titimbangin. And then, saka natin ikakarga. Okay. Minimum natin 1.2 for our quality control. Okay, siginsin muna ang kargahan natin. Tama-tama lang talaga yung crates natin, oh. Maluwag. Hindi sila nagsisiksikan. Pero hindi rin man sobrang luwag na sila ay aalog-alog sa loob. Okay. Nakadalawa na tayo. Okay, tapos na dito kay Kinse. Karga naman natin tong isa. Lahat ng tira na goods dito natin kakarga. Kung baka ring bangin mo. In no time, natapos din namin. May binili rin silang feeds na kagaya ng ginagamit natin para sa proper transition of feeds. Dinala siyempre ang mahiwagang planggana. Tapos tinakpan lang namin ng net at trapal para kahit umulan walang problema. Ang karga naman natin kay Kinse, meron ding feeds. At pinandungan lang namin ng trapal. Okay, tapos na ang gayak. Good. Woo! So dito kay Kinse kami ni Kay magde-deliver nito sa Unisan. Si John Paul ay sa Rizal, kasama siya ng Cornelison para dito. Yan. Okay, tara. Bumiyahe na kami parehas. Aking pahinante, hindi pa kami nakakalayo. Gutom na kaagad! Kaagad! Ano yan? Sige, pagbigyan. Diyan dito pala sa Luceno. Gutom na daw. Ay pagbigye, baka mag-alma ang pahinante. Ayun, umorder na kami kasi sila kay Jeremy nag-Jollibee na.
Nakapag-Jollibee na daw sila kaya kami kakain na din. Gutom na din naman. Kain mo na. Kasi At dumiretso na kami. Pagdating namin, halatang mapapalaban kaya kailangan magbota. Okay, andito na tayo. Tanggalin natin yung takip. Ibinaba ang mga manok at ang sako ng feeds. Nagplano kung paano namin hahakutin. 5 crates kasi ito eh. At ang final, kanya-kanya ng karga kaming 3 lalaki. dito na kami. Medyo paahon. Okay, kita ko na. Mukhang okay ang area ng Timbia. Nakapasok ang sasakyan. Ibinaba ang mga manok. Pagbaba pa lang sa kulungan, chinek na ng buyer at binilang na kagad nila. Ang iba, medyo ano. Ibinaba rin ang feeds. At ito, relax si John Paul ah. Nagbaba lang ng mga manok, may tagahakot. Ako naman, pasa ng crates. Hayain ako maiipot. Napalaban si Call of Duty, sana malapit lang. Pero, ang layo pala. Grabe, napalaban. Pero kayang-kaya, exercise din at kasama talaga ito sa package ng delivery. Kakawin! Sabi ka! Siguro ito binubuhat namin. Yung manok itself, minimum 15. Yung grades, mga 7 kilos yan. So, 22-23 kilos. John Paul, dati ito ka sa... Dali tayo, John Paul. Joke lang. Mangawit, pero kayang-kaya. Pwede namang ibaba na ilang beses eh. Parehas naman kami ng problema ni Sir, di nag-teamwork na lang kami. After ilang litro na pause namin at ilang minutes, nakarating din naman. So ito yung kulungan ni Sir. Inspired by the off-duty accountant, yung kanyang netting system. Yung PVC lang. Pero, sniboods yan. Tapos dito, sa kulungan ni Sir, yan. May roost bars. Tapos, kawayan lang yung gilid. May net, tapos, anahaw yung bubong. Malamig. Although, tingin ko malamig dito Sir sa lugar na to, no? Mainit dito. Tapos, nakaanahaw pa. Malamig na malamig dito. Ito Sir, ang kailangan mo dito, sarahan yung sildag. Diyan po sila matutulog hanggang doon sa taas. Mamaya Sir, hindi discuss natin. Pag nakahinga-hinga tayo. Ang Timbi, namamasyal na sa farm ni Bayer. May mga breeder chicken din sila dito ng iba-ibang lines. Grabe, ang gaganda at ang lalaki. Para mapuntahan at pinagdalhan ng mga manok natin, tingnan nyo naman. May tulay na dinaanan. Tingnan nyo naman, may low-cost chickenarium sila. Astig. Mukhang di maninibago masyado ang mga manok. Ang lawak ng area at puro damo. At ito naman ang patak ng mga unang manok na nabili ni Sir sa akin. Generally, okay naman sila. Walang mortality. May mga itlog pa sa pugad na hindi nakukuha. Habang nagre-relax sila, si John Paul, di ba? Pa-video-video lang at pasyal sa malawak na farm ni Sir. Kami naman, bumalik pa para naman sa 2 pang crates. Buti na lang, sanay dito si Sir at kinuha na niya ang aming bit-bit. Na makumpleto ang crates natin, at last, pwede na silang pakawalan. Binilang lang namin at syempre, pinakita ko kay Sir na okay ang ating mga manok. Kailangan Sir, mamayang gabi may nakabantay dito. Kasi although marunong sila mag-roost, kasi sa chickenarium ko naka-roost naman sila. Pagbago kasi Sir ang environment nila, hindi sila hahapon. Talagang magsisiksikan sila sa sulok. Pag po hinayaan natin yun, mamamatay po yun na sa ilalim. Kaya kailangan pong, pag dumidilim, kailangan may nakabantay dyan para sila ay awatin. Tapos pag completely madilim na, kailangan silang ihahapon. Pero sa unang mga araw lang naman po yun. Kung mapapansin nyo, sa mga susunod na araw, may nakahapon na dyan sa 10, sunod 20 na, tapos hanggang nakahapon na silang lahat dyan. Yes po. Ito Sir yung binili mo na Premoxil. And then, ito Sir, freebies ko sa inyo. Ito yung Vitamin Pro natin. Ito yung electrolytes ng Battlecock. So, Vitamin Pro by Battlecock po yan. So, bigay po yan ni The Off-Duty Accountant.
at ng Battlecock. Dahil sa Battlecock, lagi kang lamang. Maraming salamat po sa Battlecock, Bitman Pro, and Premoxid from Yeah. Off Duty Accountant. Thank you. Alright. Bigyan natin ng Bitman Pro yung mga manok para mag-recover agad sila sa stress ng biyahe. Tinimpla kagad namin yan sa very cute na water earneser. Pinabila ko na lang siya ng mas malaki. Laklak kagad ang mga manok eh. Oh. Ang previous naman para sa buyer ng Timby, egg 1,000 dahil meron na nga silang existing layers to improve ang quality at quantity ng eggs nila. Sa Battlecock, lagi kang lamang. Thank you, Battlecock. Maraming salamat po sa Battlecock, Bitman Pro, and Premoxid. Dahil sa Battlecock, lagi kang lamang. Ginawa lang namin ang mga paperworks. At syempre, favorite part, bayaran na. Sarap sa pakiramdam na nagbubunga ang pinaghihirapan. Uwi na. Yun lang. Peace. Kung naghahanap kayo mga Ka of Duty ng instant na ulam, ang Spicy Chicken Pastil by Garapon ni Ka of Duty ang sagot dyan. Kaya bili na kayo ng Spicy Chicken Pastil by Garapon ni Ka of Duty. Available ito sa mild tsaka sa extra. Sarap na rin. Sarap! Bili na kayo! Bili na! Katulad namin, nakatatapos lang ng chores sa farm. Masarap na ulam at walang mahabang preparation. I-partner sa mainit na kanin at dagdagan pa ng sili kung medyo nakukulangan sa sipa ng anghang. Available ito sa TikTok shop. Check out na!